Hazel, akala mo ba hindi ko nakikita ang ginagawa mo? Ginagamit mo ako para makuha ulit ang asawa mo. Pasensyahan na lang tayo dahil hindi ko gagawin yun. Nawa, salamat sa itinuro mo, ha? Hindi naman lahat ay galing sa akin. You have your own very efficient way also. Tay, thank you po sa efforts niya ni nanay para di po ako matan sa hearing. Basta isipin mo na lang na sasabihin mo yung totoo na wala kang kasalanan. Alam mo, pag nagawa mo yon, nabigyan mo na ng ustisya yung pagkamatay ni Jessica. Nung araw ng aksidente, hindi nyo naman ho nakitang itinulak ni Colleen si Jessica. Tama po, hindi ko nakita. Have you personally witnessed Colleen threatened to kill Jessica? No. Pwede ding aksidente nga lang talaga ang nangyari. Objection, Your Honor. Speculative. Your Honor, I'm just trying to establish na wala naman talagang alam si Mrs. Cruz sa intentions ni Objection. Colleen. Argumentative. Overruled. The witness may reply. Imposible. Imposible hindi niya sinasadya ang pagkamatay ni Jessica. Ilang beses ko lang naabutan, sinasaktan niya si Jessica. Kahit bago mamatay si Jessica, sinabi niya yun sa akin. Ay, aminin mo na, Colleen. Sinasaktan mo si Jessica, di ba? Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya, naiingit ka kay Jessica. Kaya mo ginawa mo. Counsel! Umamin ka na, Colleen. Restrain your clients! Mrs. Cruz, tama na. Your Honor, violente po yung babaeng yan. Mapanakit. Kaya niyang pumatay ng tao. Naniniwala ako, siya ang pumatay kay Jessica. Pinatay niya ang anak ko! Tama na, Hazel! Tigilan mo na yung pagdidiin sa anak ko! Lumabad ka ng patas! Order! Order in the court! Anak, magpahinga ka na kaya muna. Mag-uusap lang kami ni attorney. Sige, ate. Pero nay, gusto ko po marinig. Anak, hindi na sana kasi iniiwasan namin na panghinaan ka ng loob. Tay, kaya ko po. Kakayanin ko. Attorney? Yung mga nangyayari po ba sa hearing, makakatulong po ba yun sa kaso? Yeah, hindi ko masabing malaki ang naitulong. The prosecution tried to establish a motive. Yung sinabi nga ni Hazel na pagsiselos mo, your violent tendencies. Saka yung nakita niya noon na pananakit mo kay Jessica. Sinungaling naman. Daming dagdag sa nangyari. Ate, totoo naman na sinasaktan ko talaga si Jessica. Also, we cannot discount the testimony of the driver, di mo malabanan. Sinubukan kong patunayan na mali yung nakita niya na hindi mo naman talaga tinulak si Jessica. But it's still up to the court to decide. Attorney, ano bang pwede pa natin gawin? Kung meron lang sanang nakawitness na aksidente. Attorney, may iilang tao po sa area na yun ng time na yun. Nga, nakausap ko na sila. According to them, napalingon na lang sila nung aksidente. Pero hindi talaga nila nakita yung totoong nangyari. Magkalukarap. Baka may iba pa nakakita. And this time, may naman talaga testigo. Tol, sabihin mo lang para makakatulong. I'm willing to help. Well, right now, ang kailangan talaga natin gawin is to get you ready, Colleen. Yung defense will open next hearing. That is your chance to tell the truth. Pero kailangan mo pa rin paghandaan dahil the prosecution will twist your words sa cross-examination.
Defense calls to the stand its first witness, Colleen Cruz. Swear in the witness. Pakitaas ang kanang kamay. Ikaw ba ay nanunumpa sa hukumang ito na sasabihin ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. You may now take your seat. Your Honor, we present the testimony of the witness to prove that she did not commit the crime alleged in the information. Comment from the prosecution. Subject to cross, Your Honor. Your Honor, may we proceed? Proceed. Ms. Cruz, maaari mo bang isalaysay sa hukumang ito ang mga nangyari ilang sandali bago ng aksidente? Nagkita po kami ni Jessica noong araw na yun sa ospital. Binalik po kasi ni na Kuya Jeffrey ang tatay namin na si Manuel Cruz sa ospital. Kasi po inalis siya agad ni Hazel doon kahit hindi pa po siya magaling. Medyo nag-argue po kami. Hinayaan mo lang yung mommy mo na itakas si tatay? Nag-alala kaming lahat! Sinubukan ko namang pigilan si Mommy. Gusto ko na po sanang magkaayos kami. Pero nung nakita po kami ng mommy niya, si Hazel, ang inisip niya po sinasaktan ko si Jessica. Kaya inaway niya po ako. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Nagsisinungaling na naman yan eh! Hindi totoo sinasabi niya! Sinungaling ka! Your Honor. Pati ka magsabi ng totoo! Huwag kayong maniwala dyan! Your Honor, Ms. Hazel Cruz's outburst disrupts this court's proceedings. We would like to move to cite her in contempt of court, please. Mrs. Cruz, if you speak out of line again and disrupt these court proceedings, I will cite you in direct contempt. Sorry, Ms. Cruz, you may continue. Inaawat po ni Jessica yung mommy niya. Pero patuloy niya pa rin po ako sinasaktan. Hanggang sa dumating po sina Ate Andrea at Kuya Jeffrey para po tulungan kami. Pero napagod na po si Jessica kakaawat sa mommy niya kaya nag-walk out po siya. Puro na lang kayong away! Puro na lang kayong gulo! Ano naman ang nangyari pagkatapos nun? Sinundan ko po siya para mag-usap kami. Pero galit po siya, ayaw niyang makipag-usap. Sinusubukan ko pong pigilan siyang umalis. Pero nagpumiglas po siya. Jessica! Jessica! Ms. Cruz, ano bang dahilan para gustuhin mong masaktan ang biktima? Wala po. Mahal ko po si Jessica. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko.